Shipheads, it's another episode of Ship Happens. Ship Happens. Kasama nyo your host, Stanley Chi. Kasama ko ang content manager ng PhilCoche na si Jacob Oliva, ang content editor na si Martin Aguilar at ang team lead na si Joseph Estavillo. Okay, ang pag-uusapan natin, very relatable na naman sa mga car guys. Para matuto mag-drive, yung iba sa atin, nagpapaturo sa mga kamag-anak o sa mga kakilala. Yung iba naman, gumagastos para makapag-driving school. Bahala na kayo kung anong driving school yung mga papasukan ninyo. Ha? Meron dyan kapangalan ng mga yung parang cellphone ek-ek. Alam nyo na yun. Tsaka meron naman yung pinakasikat na pinagsama yung letra at saka numero. Banda yun, di ba? O, di ba? Maganda yun. Boy band yun. Oo. Konti na lang, tataas yung BP mo pagka nadagdagan yung numero dun. Minsan, ang presyo ng mga ito, umaabot ng 20,000, depende sa tagal ng course na pinili mo. Pero kahit pumasa ka sa driving school at magkalisensya, iba pa rin kapag mag-isa ka na lang sa daan. Iba pa yung pagkuha ng lisensya, ibang topic pa yun. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, mga bagay na wala sa driving school, particularly driving sa Metro Manila. Okay? Kayo naman siguradong nasubukan nyo nang mag-drive sa Metro Manila, sa Divisoria kapag Christmas season, medyo matraffic. Parang ayoko dun. Parang ayoko sa Divisoria mag-drive. Tapos yun? Test of character yun. Oo. Yun ang Valentine's Day sa may Dangwa. Diba? Dangwa ba? Dangwa. Pag ulan naman, ha? Saan? Sa Dangwa muna, syempre. Dangwa muna bago ka pupuntang Santa Mesa at Pasig. On the way naman on the way. Tapos pagka tag-ulan sa Espanya, doon kayo magdadrive pagka medyo bumabagyo-bagyo. Yun yung test. Ka mag-drive sa Espanya nang umuulan? Di ba? Test of character nga Tsaka character sa sasakyan mo. Hindi, malay mo naabutan ka lang. Ayaw mo. Ang araw-araw sa Espanya Mamili ka. Sa Espanya ka magdadrive o sa Marikina habang bumabagyo. Uy. Ganyan. Ganyan. Sige. Hili kayo sa mga sports. Drive pag bumabagyo sa Espanya at sa Marikina. Tingnan natin kung talagang yung test of character dun masusubukan. Pero seriously, pag-usapan naman natin tong ano ba itong defensive driving? Joseph, baka pwede mo explain sa amin dahil yung mga car guys, kahit na matagal nang nagda-drive minsan, parang kailangan mag-enroll uli sa driving school. Nako. Kasi marami naman naging definition ng defensive driving. Madalas naririnig ng mga ng mga motorista yan. Pero sa akin, siguro ang pinakamadali na definition ng defensive driving is driving with the expectation that the other driver is going to do something incredibly stupid at the worst possible time. Yun. Di ba? Parang asahan mo na merong gagawing katangahan yung kapwa mo motorista sa daan na kung kailan hindi mo inaasahan. Kumbaga kasi mahirap ito para sa para sa mga tao na mahilig mag-expect ng the best sa ibang tao. So pag nasa manibela ka, nasa daan ka na, kailangan talagang i-lower mo yung expectations mo para ikaw na yung umiwas doon sa mga pagkakataon na maaksidente ka. So pagka nag-defensive driving, ang parang iisipin mo palagi, huwag umasa, masasaktan ka lang. Or mapangga ka, di ba? Wag mo nang asahan na kapareho mo yung kapwa mo driver na mindful sa road rules, mindful sa road etiquette. Lagi mong i-assume na magkakamali at magkakamali yan. Kunyari, merong kang kasabay na sasakyan sa harap. Sabihin mo na sa sarili mo na siguro in 2 minutes kakabig to ng wala sa oras, or in 2 minutes bigla na lang itong pepreno. So kailangan handa ka na mentally para i-anticipate na magkakamali yung driver na yon, kung sa harap man siya or katabi mo or sa likod mo, and i-condition mo na yung sarili mo, i-prime mo na yung sarili mo na ikaw na yung iiwas sa aksidente. Okay. Sige. Parang iso-social distancing mo lang yung sarili mo sa mga sasakyan. Paano naman marirealize ng driver na siya yung tanga?
Kasi tayo, nagde-defensive driving, in-explain natin. Malay mo yung driver pala yung tanga. Hindi niya alam. Usually, pag may dashcam ka, pinakita mo sa kanya yung video. Doon niya marirealize yung mali Ay, niya. oo, mali pala. Saka may may prepa. Baka i-upload sa social media, kukuyugin ako ng taong bayan. Mga ganon, no? Minsan nangyari sa akin yan eh. Oo. Minsan nangyari sa akin yan, papasok ako ng subdivision namin. Pakanan na ako eh. Nakapwesto na ako, biglang may tumawid na motor sa kanan ko. Di syempre nahagip niya yung bumper ko. Di tigil siya, sugod siya sa akin. Aba, ako pa yung sinisisi. Tinamaan ko daw siya. Sinagi ko daw siya. So sabi ko, Brad, meron akong dashcam dito, baka gusto mong i-review natin yung footage. Urong siya eh. Biglang nagbago siya ng story eh. Sabi niya, birthday daw ng anak niya. Kailangan daw niya umuwi. Kamutulo bigla, ganon. Kamutulo bigla. Kasi parang kamote. Parang slow-mo replay ng sa basketball eh, no? Parang, foul yan. Nakita ng referee, ito, yan ginawa mo. Alam mo, simpleng-simple yung sinasabi ni Joseph na mayaman siya kasi papasok ako sa subdivision namin. Walang Buisit yun. Subdivision namin, walang gwardya. Kasi may CCTV, kaya walang gwardya. May CCTV na eh. Automated lahat. Oo. Simple yung yaman nito eh. Parang medyo subtle niya. Ipapamukha niya sa'yo na mayaman siya. Buisit. Ipaparamdam niya. Hindi niya sasabihin pero mararamdaman mo, manliliit ka na lang bigla. Yung pinakagwardya namin, taong grasa. No? Eto. Ano naman tong right of way, Martin? Right of way, isa yan sa actually complicated topic dito sa driving sa Pinas eh. Kasi lahat dito sa Pinas, usually, ako may right of way eh. Lahat kiniklaim na siya yung may right of way. Pero basically, yung ibig sabihin lang ng right of way is kung sino yung mag-yield, diba? Para ma-lessen yung accidents on the road. Kung familiar ka sa Clark yata to, o sa Subic, diba meron doon na tawag na first to stop, first to go. Ay, pag nagpunta ka sa, diba? Punta ka sa intersection, titigil ka muna. Tapos, kung ikaw yung unang tumigil, ikaw yung unang aandar. Parang understanding yun na yun ng dalawang auto. Kung dito sa Metro Manila, medyo mahirap yun eh. Kasi gaya nga na nangyari kay Joseph, diba? Biglang naging birthday yung right of way. Oo nga. Birthday kasi ng anak ko. Kailangan ko umuwi agad. Oo. So yun yung isang aspeto ng right of way. Tapos pagka naman mag-merge ka sa main road, ikaw yung galing sa side street. Kung for example, ikaw yung mag-give way dun sa nasa main road. Kasi yung nasa main road, yung may right of way. Diba? So, kung palabas ka ng subdivision mo, papunta ka ng Joseph, para sa'yo talaga yun. Kung palabas ka ng subdivision mo, tingin ka muna sa kaliwa, diba? Para tingin mo. Akin talaga. Oo. Kung libre, tsaka ka lang pwede pumasok. Kasi kung sino yung nasa main road, yun yung may right of way. Also, pedestrians, correct me if I'm wrong, has the right of way. Kumbaga, pagkatatawid siya, basta as long as nasa pedestrian lane yata. Kung ikaw yung motorista, kung ikaw yung driver, kailangan mo mag-give way dun sa tumatawid na tao. Kasi kung nagmamadali ka, naiihi ka, or kung masakit yung tiyan mo, kailangan mo siyang pagbigyan. Also, emergency vehicles has the right of way. So, pag may narinig kang wang-wang sa likod, yun, pagbigyan mo. Pero kung yung nagwawang-wang, black SUV lang, teka rin, baka may mahabang dala yun mahirap na. Ihanda mo yung ihanda mo yung pangontra mo. Kaya sabi niya, kilala mo ba kung sino ako? What? Sino, sir? Tatay ko, congressman. Tapos sa'yo naman alam mo may dashcam ako tsaka may video sa atin. Yung mga tao natatakot pagka may nagbi-video, ina-upload sa Facebook. For a time, pre-pandemic days, ang daming nag-upload ng mga ganyan. Tapos yung isang website or Facebook page naging sumbungan ng bayan. Para sa mga di ba? Sa mga Ka-network mo yun road accidents. Yung Inglesero ba yan? Inglesero ba yan? Iba isa. Kapamilya ko rin. Kasi nasa isang umbrella lang yung yung company na yun. So, naging sumbungan ng bayan. Tapos, sinishare na kung sino-sino. Diyan sumikat yung mga yung mga MMDA kasi
may sumasama sa kanilang vloggers, tapos ina-upload rin pag may nahuhuli sila. And tayong mga Pinoy, gustong-gusto nating manood ng mga pag may nag-aaway, pag may nahuhuli, no? Tapos husgahan natin via sa comment section. Dami mga keyboard warrior eh. Natural na chismoso ang Pinoy. Pero may isang Oh. May isang importanteng aspeto sa right of way. Hindi siya it's not for individual motorists to assert. Hindi yan ina-assert. Kumbaga, ang right of way, ang prinsipyo ng right of way nagsisilbing guide or gabay para sa mga authorities na rumiresponde sa isang aksidente. Para sila yung mag-e-establish kung sino yung nasa tama, kung sino yung at fault. Pero pagdating sa individual motorist, hindi ina-assert yan. Kumbaga, courtesy pa rin ang pinapairal. Yun. Sige. Part naman yan Part ng defensive driving yan actually. Yung hindi pag-assert ng right of way. So, yung iba naman, ina-assert lang nila na sila tama kahit sila yung mali, di ba? May nakita akong ganyan. May nakita akong ganyan. Ina-assert nila, ako yung tama eh. Hindi, ganyan. Eto, may dashcam ako, di ba? Sorry, birthday ng anak ko. Balik na naman dun eh. Idalik na. Sa subdivision, di ba? Pero ito. Subdivision ni Joseph. Pangatlo, giving way. Sir Jacob. Kailan ka dapat mag-give way? Parang pag-ibig lang pala yan, no? Yeah. Sa totoo lang, para safe. Mahirap man tanggapin ng mga motorista to. Pero, you should always give way. Kasi, if hindi ka mag-give way, paano kung hindi nag-give way yung isa? Di magbabanggaan kayo, di ba? Pero kung nag-give way ka, magsispend ka lang ng ilang seconds ng buhay mo para padaan yung taong yun, yung sasakyan na yun. And then, okay na ulit. Di ba? No rush. Huwag nyo stressin yung sarili nyo na magmadali, i-assert yung right of way nyo. Kung pwede ka naman mag-give way. And hayaan mo na lang. Ilang segundo lang naman yun. Lagi yan. Lagi ko nakikita yan dito especially sa lugar ko dito sa Doña Soledad Avenue. Medyo barugal kasi mga drivers dito, lalo yung mga tricycles, yung ibang motor, di kasi sa amin lahat. Usually, bigla lang yan papasok or lalabas from parking kasi masikip yung mga parking dito, lalabas. Pagbigyan mo na lang. Kasi ilang segundo lang naman yun. And that makes driving safer for everyone. And that's how you survive driving sa Metro Manila. Yung parang paunahin nyo na. Parang yan kung sino unang kukunin ni Lord, mauna na kayo. Una-una lang yan. Pero ganito rin yun May important aspect din yun. Let's say you're running 40 or running 50. Meaning medyo mabilis ka. Hindi ka rin basta-basta mag-give way bila ka mag-brakes. Kasi delikado naman yun sa likod mo. So, titignan mo rin yung rear view mo. Let's say may palabas. Nakikita mo na malayo. Palabas na siya. Tapos nakadikit yun nasa likod mo. Hindi ka pwede basta-basta huminto. Kasi delikado yun sa likod mo. So, doon papasok yung presence of mind mo while driving. Yung paggamit ng mirrors, syempre. So, kasama lahat yun. Parang survive ka sa mag-drive sa Metro Manila. Sabi nga nila, welcome to the jungle. Kasi talagang wildlife to Totoo bang pag magaling ka mag-drive sa Manila, pwede ka mag-drive kahit saan? Totoo ba yung chismis na yan? Narinig ko rin yung chismis na yun Yeah, more likely. Lahat nandito may ramps, may matataas na humps, may rough road. Saan mas mahirap mag-drive? Dito o sa Bangkok? Kasi grabe rin daw ang traffic dun Bangkok? Di pa ako nakapunta rin. Uy, talagang si Joseph, mayaman na yan. Malamang puntahan niya na yung Bangkok. Nightlife. Yun ang Baguio ni Joseph, Bangkok. Bangkok. Sa Pattaya Island, dun yan. Pattaya tayo dyan. Doon siya nag-aalmusal every Saturday. True, no? Nightlife. Nanonood dyan ng mga iba't ibang show. Ping pong show. Pwede ba yun? Parang isang hangover di ba? Minsan napeke yung isa ron, di ba? Isang hangover. Alam ka sasabi mo. Ping pong show kasama na yung paddle. Pero yung seriously, at sa tingin niyo ba dito pinakamahirap magmaneho sa Pilipinas? Sa Manila?
Kasi kilala mo yung kung kilala niyo yung sikat na stunt driver, si Russ Swift, yung madalas nagpo-perform sa Manila International Auto Show. Tuwing nandito siya sa Pilipinas, hindi siya nagda-drive dito sa Manila. Lagi siyang kumukuha ng driver. Sa tapang niya, gumawa ng mga stunts, kung ano-anong stunts. Pagdating sa driving sa Manila, hindi niya kaya. Kumukuha siya ng sarili niyang driver. Wala pala siya. Mas magagaling yung mga driver na nagngangalang Lando na nakikilala natin. Karamihan ng driver na kilala ko pangalan Lando. Hindi ko alam bakit. Ang daming ganun. Oo, Lando. Kaya tingin ko yung sa Star Wars. Kita mo yung sa Star Wars, di ba si Lando? Piloto yun, di ba? Driver din siya, di ba? Carlisan. Oo, driver. Driver din yun. Usually, mangboy sa amin. Parang Lando, parang malapit sa Landers. Oo eh. Batiin natin yung gupit ni Stanley. Galing Landers. Yun! Yan o. Ano naman, pagka sinelebrate ko shout out sa 29 ko. Kung buhay pa yung barbero ko eh. Ang pangalan ng barbero ko, Neo. Hayop pa, Matrix. Alam kong hindi niya totoong pangalan yun eh. Parang ginamit na lang yun para dun eh. Best singer yun. Ha? Oy, R&B singer yun, di ba? Si Neo. Di ba? R&B yun. Sa Matrix, si Keanu Reeves. Reference sa akin Stanley, no? Bata pa ako na. Pop culture Shows the age. Ano ba yung singer na sinasabi mong Neo? Wow. Mas pop culture yun. Ay, mas pop culture? Ang alam kasi namin, Joseph, ang alam naming Neo Colors. Neo. Oy, shout out kayo. Neo Colors. Mga 80s and 90s. 90s naman music yung icons. 90s. Old school. 90s tayo eh. OPM. Eto, ano yung zipper merge? Hindi ito yung laging bukas sa'yo ah. Sarado. Sarado ba? Yung zipper merge, basically, ito yung alternate merging sa daan. Kumaga, pag napansin nyo yung itsura ng isang zipper, di ba, alternate yung placement ng ngipin niya. So parang ganun yung order nung pag-merge mo sa isang lane. Hihintay mo sa isang pila ng mga sasakyan, hanap ka ng bakanting slot na pwede mong singitan. Tapos, syempre, hindi ka naman basta-basta papasok doon. Sisignal ka pa rin, no? Gagamitin mo muna yung salamin mo, titingin ka. Hindi yung vanity mirror, pero yung rear view mirror or side mirror. Tapos, sisignal ka accordingly. Tapos, kung yung sasakyan sa likod mo, naisipang magbigay daan para sa'yo, mag-giveaway, yun, pwede ka nang lumusot. Pwede ka nang sumingit dun sa slot. Talagang pagdating sa zipper kay Sir Joseph talaga yung pagdating sa mga ganyan. Bangkok, zipper, spakol, mga ganun. Nadagdagan na. Buisit. Hindi, yung zipper merge, basically, if nakita mo na yung nasa harapan mo nagbigay, pumasok ka. Or let's say yung sinusundan mo. Mo pumasok, pinagbigyan siya. Ikaw, nakasunod niya, ikaw naman yung magbigay. Parang giving way din. Pero diba? Give and take. Wow. Give and take. Kasi pag pinagbigyan ka, return the favor. Ikaw naman na magbigay sa iba. Diba? Ganun lang yun pasa-pasa lang yun. Pay it forward. Yun. Sabi nga nila, pagka nagmamaneo ka sa Metro Manila, pag hindi ka nagmumura, magiging palamura ka na daw Pag sa dami ng mga pasaway na driver, tsaka may mga iba tumatawid kung saan-saan. Ano naman tong the art of slowing down? Yan kasi number one problema ng Pinoy yan I'm not sure kung saan galing, kung dahil ba lumaki tayo ng gano'n ng turo sa atin. Pero tamad na tamad tayo mag-minor. Tayo, sasabi ko tayo, kasama ako dun. Kasi parang lalo pag manual parang nakakatamad mag-slow down Pero sa totoo lang, hindi naman talaga Kami ni Joseph, mahilig kami sa minor ni Joseph. Mag-minor Wag mo ko idamay. Mag-minor Mag-minor. Joseph, mahilig sa ganyan. Ito talaga si Tito Stanley Anyway, teka. Ma-sensor tayo dito. Oo nga NTRCB tayo. Anyway, balik tayo sa slowing down. Ang problema kasi sa Pinoy, hindi talaga mahilig mag-minor.
mag-minor. Meaning, tamad bumagal. Which is, sobrang maling mindset sa atin na dapat nating baguhin, na dapat marunong tayong mag-slow down. Kasi kaya nga may brakes yung auto nyo, may gears, for you to slow down. Number one na hindi natin binabagalan na mga lugar is yung mga intersections. Mga yan. Number one cause of accidents yan. To the point na kailangan pa natin ng reminder. If nakadaan ka sa Makati, may isang street doon na almost 3 houses lang yung blocks. Meaning, maliliit lang yung blocks. And bawat kanto, may nakalagay na slow down, blah, blah, blah. May reminder. Which is, hindi na dapat kailangan eh. Dapat automatic na yun eh. Dapat kasama na sa mindset natin, intersection, slow down. Tingka left and right. Ganun kasimple. Pero dahil wala nga sa mindset natin, nagiging cause of accident siya. So, to survive driving in Metro Manila, simulan natin sa mindset. Yung, huwag tayong tama rin mag-minor. Nakasasakyan ka na nga eh. Di ba? Tama. Okay talaga yan mag-minor, di ba? Okay talaga yung mga nagme-minor ka, okay yan. Dalawa kasi yun eh. Kasi it's either late na yung driver sa pupuntahan niya. Alam mo naman, Filipino time, no? Kaya hindi nagme-minor. O kaya merong mindset na waste of energy yan eh. Nasasayang yung buwelo ko kapag nagme-minor pa ako, nagpepreno pa ako, di ba? So yun yung dapat yun yung medyo dapat baguhin pagdating sa pagmamaneho. Okay. Actually, nung nagsisimula ako mag-drive, thankful naman ako dun sa kasi madalas ko kasama mag-drive nung simula pa lang ako, airpot ko eh. Pag intersection talaga, may point na babatukan niya ako eh. Uy, mag-minor ka. Ganun talaga. Iba eh. May bato ka? Oo, iba talaga airpot ko pag na-meet niyo yung airpot ko. Wild yun eh. Na-meet ko na yun. Ayun. Wild? Wild. Hindi white, ang itim ko eh. Wild talaga. Parang yung pag di naman sa pataya, mag-e-enjoy, ganun. Oo. Sing wild ba ni Stanley? Ibang pagka-wild ni Stanley. Hindi naman nagpapagupit ng ganyan yung tatay ko. Subukan niya ngayon pa lang. Oo. Joke lang yun, ha? Baka mamaya. Experience to, pare. Sa totoo lang. I feel mga 10 years younger. Yun. Actually, maganda naman eh. Sabay bawi. Di ba? Maganda naman. Sampalhimas technique, I know that, ha? Sa sampalhimas technique. Konting job, tas yakap, di ba? Bagay naman eh. Slap and tickle. Baka next episode, Stanley, kalbo ka na. Hindi. Pati kilay, wala na. Panindigan ko yan. Hanggat libre yung pagupit sa Landers, paninindigan ko itong may linya dito. Para may wig ako dito. Gusto may padala ko sa'yo? Wag, Joseph, wag. Gamitin mo. Ang ganda ng bawi. Grabe. Ano na gagamitin mo niyan? Pog-poga ka na, nakapanyo na lang na Alam mo yun, yung ginagawa niyo pog-poga. May panyo. Hindi ko naman. Mainit eh. Ito, ano naman tong pedestrians and the biglang tawid gang? Pedestrians and biglang tawid. Kasi pag nagda-drive ka sa Metro Manila, mahilig tumawid yung tao kahit saan. Kahit binigyan na sila ng footbridge, pipiliin pa rin nilang tumawid sa baba. Kasi ang dahilan nila, nakakapagod pumanik, di ba? Papanik pa ako. Birthday ng anak. Pag may biglang tumawid, mapapasigaw ka na ng footbridge. Ayan na yun. Footbridge. Yun, kaya yun yung isa sa key para makasurvive ka sa driving in Metro Manila. Kasi dapat alert ka sa mga pedestrians na mahilig tumawid kahit saan. Tapos yun nga, may dedicated pedestrian lane na nga, hindi pa sila dun tatawid. And ang masakit dito is pag nasagi mo sila or nabangga mo sila, ikaw ang at fault. Correct me if I'm wrong, guys. Di ba? Kung driver ka, ikaw yung may kasalanan. Kahit automatic yun eh. Di ba? Kahit ididepensa mo na, kahit may dashcam ka na nakita mo na wala naman sa tamang tawiran, ikaw yung medyo dehado as a driver. Sasabihin sa'yo dapat promeno ka, sir.
kahit birthday ng anak mo. Oo. Mga Oo. ganun bagay. Madali ka. Pero yun lang. Kailangan alert ka sa mga biglang tawid. Biglang tawid gang. Marami yan. Teka, paano yung mga biglang liko? Oo nga. Ayun lang. Actually, mga Style yan. Oo. Guys, matipid ako, hindi ko ginagawa sa ganyan. Hindi Oo. ako nag-ano. Matipid Ay, ako. oo nga pa. Naka-bachelor's Sa kotse ka na lang? Ang mahal kaya, 300 per hour yan, di ba? O ano. Uy. Kaya ganun yung presyuhan nun, Sir Joseph. Kaya pala bakanting lote ka na lang. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin kung malas ba gumawa ng milagro sa loob ng sasakyan o hindi. Kung totoo ba yung chismis na yun. Saka yung mga kung anik-anik na nakalagay sa loob ng kotse mo na nagpapatunay na isa kang Pilipino. Di ba? Usually may pwede. everlasting, may rosaryo, may condom sa loob. Ano yung everlasting? Diba? Yung nabibili mo sa Baguio na Bulaklak. nilalagay sa jeep. Yung bulaklak. Nilalagay sa jeep yun. Meron ding everlasting na ulam eh. Ay, ganun ba? Ulam? Oo, yung parang embutido. Ulam? Ah. Oo. Hindi ko alam yun Oo nga. Everlasting kasi matagal bago masira eh. Yung Ah. tawag nila doon. Adobo. Okay. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na episodes kung swerte ba o hindi yung gumawa ng milagro sa loob ng kotse. Yeah. Siguro yung mga ibang nagbebenta ng second hand car bago nila ibenta yung sasakyan nila, gagawa muna sila ng milagro sa loob. Sige, Ganon? benta mo na yun. Okay na. Uy, perks Sinulit na. second hand car. Karamihan, manual yung adjustment ng driver. Oy, oo. Alam mo na kung para sa inyo, kung gusto mo magmilagruhan sa loob. Di Medyo pa ba matagal pag nagmamadali ka Matagal. Oo. Nagmamadali. Tara, sa likod na lang tayo, huwag na tayo sa harap. Mas maluwag. Sa trunk? Oh, 7-seater to doon tayo sa likod. Oh, bilisan natin, birthday. Oo, birthday. Ano ba yung mga dahilan ba't ka nahuhuli? Bukod sa wala kang lisensya, beating the red light, ano ba yung mga ibang dahilan? Hindi, pag wala ka lisensya, hindi naman mahalata eh. Pag makikita lang pag na-flag down ka na. Lalo na yung hindi lang lisensya, pati ORCR. Usually yung mga running violation yung beating the red light or Solid line. Nag-swerve ka ng solid line, tumawid ka na hindi naman dapat. Favorite yan sa Manila eh. Sa City of Manila. Solid line. Ano ba, may mga seasonal ba yung hulihan dito sa Pilipinas? Pag magpapasko, ganyan, pag mag-birthday yung Parang. anak. Birthday yung Mag-birthday yung anak ng MMDA, di ba? Seasonal ba yan? Dapat ba inaalam natin? Mga bandang pag malapit na yung pasukan, kailangan na ng matrikula. Ay, pero in fairness tumino na. Yun. Pero hindi lahat. Medyo Saan tumino na than before. Saan mahigpit yung mga uniform personnel? Saang city? Sa experience ko, Manila. City of Manila. Mahigpit? Sobrang higpit talaga dun. Like, higpit siya dun sa, kaya nga, sabi ko yung solid line. Let's say, nasa left lane ka, and then, yung lane pala na yun is going left, hindi mo alam. If hindi ka nag-left, tapos bigla kang bumalik sa gitna, nang nasa solid line ka na, yari ka na nun. Huli ka na dun, automatic yun. Sabi nila yung Binay Police daw sa Makati, mahigpit din daw yun. Totoo ba yan? Mahigpit ng Makati? Mahigpit din daw. Ganun din yun, yung parang sabi ni Jacob, pag nasa left turning lane ka, tapos hindi ka nag-left, patay ka, huli ka. Paparahin ka ng mga kapsaboy. Okay. Kaya bihira ako mag-drive sa Makati talaga eh. Lalo na yung mga doon. Sa dami ng one-way doon. Kasi ayoko tumubos na lisensya. Oo nga, malayo subdivision nito. Taga-Alabang tong si Joseph. Pundo. Ano alam? Alabang to mamayayaman no? Alam mo yung mga pag-mate na tawag silang Alabang girls, ito Alabang boy to. Taga-South. Jacob yata, taga-South talaga. Taga-South talaga yan. Southerner. Then may experience ako dyan sa Manila, nahuli ako dyan Teka, speaking of pagtupos ng lisensya, Sir Jacob. Eto, pag-uusapan natin, ano yung discarding ginagawa ninyo pagka kinakausap niyo na yung mga uniform personnel dealing with the boys. Either ikaw yung tama or ikaw yung may mali. Kwento niyo naman yung mga experiences ninyo. Sa akin, solid. Solid to. Nahuli ako sa Manila. Beating the red light daw, pero alam kong hindi. Kasi yellow pa. But anyway, di naman ako nakipag-argue. So number 1 na ginawa ko is maging mabait ka lang. Wag kang aggressive. So paglapit sa akin ng enforcer,
nung LGU. Sa taga-LGU yun eh. Hindi na yung DA eh. Paglapit niya sa akin, pagbukas ko, sir, good evening po. Anong violation ko? Sir, beating the red light kayo, blah, blah, blah. Ginawa ko, hiningi mo yung lisensya ko, di ba? Oo. Binigay ko. Yung address ko sa lisensya, Bulacan. So, sabi ko, ay, ganun po ba? First time ko po kasi dito eh. Namitan ng accent. Sabi ni MMD, hindi ka marunong umarte, iho. Hindi marunong talaga ako Bulacan na accent. Naiilang lang ako sa camera, pero marunong talaga ako. So sabi ko, yun, first time ko, hindi ko alam na gano'n, ganyan. Bigyan ako. Kinuha lisensya ko. Hindi mo ginamit yung dahilan na birthday kasi ng anak ko nagmamadali. So yun Mukhang effective na. Mukhang effective yung dahilan na yun. Ano lang, ang ano lang talaga, magmamakaawa ka lang. Hindi mo naman kawalan yan eh. Kung mapagbigyan ka, hindi great. Hindi ka makapagbigyan, malas mo kasi kukunin mo sa Manila yun. Sa city. Halimbawa, ito, huwag na tayong magbulahan dito. Minsan, inaareglo nyo ba? Naranasan nyo na ba? Nung baguhan kayong driver, mga estudyante pa kayo, wala pang pil kotse nun. Mga ganun. Na-experience na bang inareglo nyo na, sir, baka pwedeng pag-usapan na lang natin to kasi birthday na ang anak ko, nagmamadali ako. Hindi talaga mawawala yung sino ba yung may birthday na Oh. Walang aamin. Wala bang aamin sa inyo? Pero hindi. Oo. Sige, ikaw muna, men. Sir Joseph. Martin. Oo. Ha? Okay. Kasi Hilig natin mag-giveaway. Hilig mag-giveaway. Yan ang yan ang right of way, giving way, mga ganyan. Na-apply nyo dito sa podcast natin. Naalala ko yung experience ko dati sa sa EDSA. Nasa Shaw Boulevard ako noon. Pakaliwa ako papuntang Makati. So kakaliwa ako sa EDSA sa may Shangri-La. Yung traffic light kulay green nung tumawid ako. Kaya lang, yung enforcer naman naka-stop, pinipigil ako. So nung pagkatawid ko na, sinita ako bakit daw ako nagdire-diretso. Sabi ko kasi yung traffic light nyo naka-green tapos ikaw nakatigil. So sino susundin ko sa inyo, 'di ba? Buti na may mga kasama ako na nagpatunay din na kulay green nga yung light. Tapos marami rin namang tumawid sa EDSA kasabay ko in accordance with the traffic light nga being green. Pero bakit ako lang yung yung pinara niya, 'di ba? So eventually pinakawalan din naman niya ako. Hindi na tinignan yung lisensya ko. Mukha kasing mayaman eh. Yun. Ganyan, ikaw yung adventure mayaman. Mukha kasing mayaman eh. Adventure talaga ako, wala nga airbags yun, mayaman. May ginawa. May naalala akong kwento dyan. Galing kay Kako. Inuuli siya, naka-Vespa. Di ba mo tisoy-tisoy yun? Oo. In English niya enforcer. Yun, pinakawalan siya. Kasi hindi alam isasagutin. Parang ganun. Totoo yan, true story yun. Sir Martin, kayo, naranasan nyo na ba yan? Wala pa din. Nag-aaral ka pa, ganun. Hindi, wala pa din to be honest. Pero ang nahuli ako dati, beating the red light din. Yun lang, yung ginawa ko rin, lang din ako na makaawa and mabait yung tono na parang, sir, pasensya na po, ganito, ganyan. Tapos swerte ko lang din kasi na beating the red light ako along JP Rizal. Lapit na sa inyo yun Oo, malapit lang sa bahay. Sabay tinanong ako nung enforcer, boss, taga-san ka ba? Actually, taga dito lang po ako sa ganyan. Sabay sabi niya, sige nga, patingnan yung lisensya. Tapos tinignan niya yung lisensya, ganyan. Sabay sabi ko, pasensya na po talaga. Hindi ko akalain na aabutan ako ng red. Kasi yellow pa naman Well, yun yung mali Pag yellow, dapat slow down na tayo. Diba? Bigla din ako Gitna na ako Sabi ko, sir, kasi nasa gitna na po ako. Oo. Alanganin na kung tumigil ako doon, di pinagtawanan pa ako ng mga ibang nakaintay ng mag-go, di ba? Pero hindi ko na sinabi yun. Pakapakuhan ako ng enforcer. Pilosopo kang bata ka. Tapos yun naman yung maganda sa enforcer, no? Pag nakachempo ka ng ganung enforcer, i-remind ka lang niya na, sige, next time, iho, pagka magka-yellow na, bagalan mo na. Mag-minor ka na or yun, mag-minor, yan na naman.
Ayan. Yun. Talagang importanteng nagmi-minor eh. Oo. Minor lang. Oh. Minor din. May minor ka din pag may time. Oo. Di ba? Si Stanley, tinanong mo kung tigasan niya. Sabi niya, hindi nga ako tigasan eh. Baka iba pala yung tanong sa akin ng enforcer. Tigasan. Kasan ka, sir? Sir, ayaw eh. Nawala, hindi tumitigas kasi beating the red light, huli nyo. Takot ako sa sir eh. Oo nga eh. Umurong. Ito may kukwento ko sa inyo. Nag-aaral pa ako dun sa UST. Alam niyo na yung mga... Alam ko US. Hindi, UST. Yung mga klase namin doon, minsan malawag yung bakante. May mga 4 hours kang walang klase, ganyan. So lahat kami, alam niyo naman gagawin ng mga magkakaibigan sa college, pumunta kaming Isitan Recto. Uy! Oh. It's the most happening place during the 90s. Parang Harrison Plaza, gano'n. Hindi naman. Yung Harrison Plaza naman, 80s naman yun. Ito, 90s. So, naglalaro kami ng arcade. Tapos yung mga Street Fighter, ganyan. Alam ko yung mga double movies eh. Ay, hindi. Hindi ko gawain back to back with, sakto 4 hours. Hindi ko gawain yung mga ganun. Pero, hindi pa ako nakakapasok dun. Hindi pa nakapasok dun. May taga daw dun eh. Naniniwala kami. Nakakatakot pumasok sa ganun eh. Pero, kung ganyan mong buhok, di pa nakapasok dun? Ay, hindi pa. Hindi pa uso yung ganitong buhok. Uy, nung college ako, naka-undercut ako. Wow. Naka-Jauma pa haircut kami noon, ganun. Nung medyo nag-graduate na ako tsaka nagpa-F4 ng buhok. Papakita namin sa Pilcote na podcast yung F4 na hairstyle ko dati. Para maniwala kayo. Yung mga panahon na long hair pa si Joseph noon. Washery ba yan? Saan? Sa ilong? Hindi, nagpa-long hair ka ba dati nung college? Hindi. Hindi. Ang pangit. Ang pangit. Bakit may wavy ba yung buhok mo? Ganyan? Ang pangit eh. Manipis yung buhok. Pag nag-long hair, kita yung anit. Baliktad. Hindi matatakpan yung anit, lalo makikita. Pero seriously, pauwi na kami. Yung kaibigan namin naka parang FX ata yung sasakyan niya. Nahuli siya nung enforcer. So kinausap niya, kukunin lisensya, di ba? Estudyante kami. In English niya, kinausap niya. Sabi niya, "Sir, ano kaya? Trade tayo." Anong trade? Sabi nung enforcer. Yung lisensya ko para sa 70 pesos namin. Naghati-hati kami. 15. Trade kami, ganun. Tapos pumayag. Basta bumalik na kami sa UST. Namin nun, parang finals. So, ayun, nag-submit na kami ng mga plate namin. Yung artwork ang tawag dun sa fine arts plates. Yun yung tawag. Uy, para sa drafting yan Oo. So, yun. Nakauwi kami ng nakangiti. Dahil sa trade na ginawa nila. Yun. Alam mo, lumabas yung edad mo eh. 70 pesos. 70 pesos eh. Mga estudyante naman kasi kami noon. Mga naka-uniforme kami. So, anong year yun? 97, 98. Mga ganun. 97, 98. Ganun. Okay. Ganun. Talaga yun yung nangyari. Experience din ng ganyan. Pero yung kuya ko, siya yung nag-drive. Sa notorious to sa may World Trade. Yung kakanan. Yung either kakanan ka pa Buendia or diretso ka pa boom na boom. Boom na boom? Naabutan mo pa yun? Ilan taon ka na? Boom! Kuya ko nag-drive. Bata ko nun. Boom na boom, ha? So, wala pa Pasko, ha? Naalala ko tuloy mga payanig sa Pasig. So, nasa gitnang lane kami, kumanan kami po Buendia. So, hinuli kami ng Choco Boys, mga chocolate boys. Bawal pala yun. Dapat, kung nasa gitna ka, diretso ka pa Star City, boom na boom. Kung kung kakanan ka, dapat sagad ka sa right side, pa World Trade. So, yun, areglo. Ginawa ng kuya ko yung hayop na yun.
Di pumayag yung enforcer. Pumayag na, sige, pamerienda na lang, ganyan. Ginawa ng kuya ko, nilagay niya ng 10 pisong papel. Yung brown? Oo, yung brown. This was around, kasi binigay ng enforcer yung folder niya. Tapos nandun yung lisensya. Tapos ibabalik mo, nandun na yung lagay. So nilagyan ng kuya ko ng 10 pisong papel. Tapos binalik na niya. Tapos alis na kami. Nasa kanya yung lisensya niya. Tapos tawa kami ng tawa. Siguro mga 30 minutes kami tumatawa kasi naisa namin yung enforcer. Sama, di ba? Oo, di man lang pang kape binigay niyo 10 piso lang eh. Oo, and back around 2003 siguro yun. So, ayun. Late Walang pambili ng nun eh. ISP Bonanza, di ba? Yung mabagal na internet. 120 hours ba yun? Kung tinago niya yung 10 piso na yun, finrame niya, baka collector's item. Mas mataas na yung value. Grabe, forward thinker. Pero ito pinag-uusapan lang natin to, yung dealing with the boys. Ang maganda talaga is pag nakikinig kayo dito sa amin, i-apply nyo yung mga tinuro namin dito sa episode na to para hindi kayo mahuli. At kung sakaling nahuli man kayo, maging mabait kayo sa mga enforcer. Diba? Ginagawa lang namin yung mga trabaho nila. Oo, saka never condone yung paglalagay na yan. Kasi the more na may gumagawa niyan, lalong manghihingit, mangungutong yung mga yan. So, number 1, wag ka maglalagay. Makiusap ka lang. Makiusap ka. Saka huwag ka maglalagay ng 10 piso sa loob ng folder. Oo, gungay. Kahit na kuya ko. So, hassle naman talaga yun. Na wala nang 10 pisong papel ngayon. Ano na, pinakamababa, 20. Wala na nga yun, 20. Wala na, oo. Tsaka, pag nahuli kayo, in-name drop nyo lang si Stanley. Ay, wag ako. Sabihin nyo lang, pag nahuli kayo, birthday ng anak nyo, nagmamadali. Birthday. Yun ang moral lesson no? Sa mga comment section, no? Sir, alam ko na sasabihin ko, birthday ng anak ko. Birthday ng anak ko. Wala nyo. Ay, nako. Ito, nagkakatuwaan tayo dito, pero sana sa mga shift heads na nakikinig, please follow Phil Coche sa Facebook, Twitter, Instagram, sa TikTok, tsaka sa YouTube. Mag-subscribe kayo kasi ang goal namin ngayong taon magkaroon ng 300,000 subscribers before the end of the year. Tsaka para naman tuloy-tuloy ang ligaya naming 4 dito sa podcast na to dahil pagka hindi namin naabot yung 300,000 subscribers, mababatukan kami ng mga bossing namin. Hindi lang ng tatay ni Martin. Kawawa naman yung birthday ng anak. Oo nga Hindi, pero follow us on our socials. Sir Jacob, ano yung mga social media accounts niyo? Google nyo lang ako. Okay na. Ayan. Google. Ayan. Google nyo lang kami. Jacob Oliva, Martin Aguilar, and Joseph Estabillo. I'm your host, Stanley Chi, at sana abangan nyo yung next episode. We release episodes once a week dito sa Phil Coche YouTube channel, and soon nasa Spotify na rin kami tsaka sa Apple Podcast. Kaya suportahan ninyo yung Phil Coche dahil ginagawa namin to para sa inyo. Hindi naman talaga para sa amin to, para sa inyo talaga to. Pwede mo ka magkwento ng hindi naka-record, di ba? Oo nga Pero, nire-record namin para sa inyo. Oo. Habang nakikinig kayo, pauwi kayo. Nagdadrive dahil birthday ng anak ninyo. Easy lang wag magmamadali. Magmamadali. 24 hours naman yan. So, for Jacob Oliva, Martin Aguilar, and Joseph Estabillo, I'm your host, Stanley Chi, and Shift Happens. Shift happens. Nakalimutan nyo na, dapat sabay-sabay tayo. Wala, isa pa. O, sige. Kaya mo madali. For Jacob Oliva, Martin Aguilar, and Joseph Estabillo, I'm your host, Stanley Chi, and Shift Happens.